sa amin? Teka lang, kayo ang Guildmaster ng Fairy Tail? Tama ka na sinabi mo, siya ang Fairy Tail Guildmaster. Ang pangalan niya ay Makarov. Nabalitaan kong nanggulo na naman kayo mga pasaway kayo. Tingnan niyo kung gaano karami ang hawak kong memo na pinadala ng council sa akin. At lahat puro reklamo sa mga salamangkero. Ang Council, organisasyong namamahala sa lahat ng mga guild ng salamangkero. Magaling lang kayong lahat pagdating sa kalokohan, painitin ang ulo ng council sa akin. Para sa akin. Wala akong pakialam sa mga reklamo ng council. Makinig kayo. Ang mahika ay kapangyarihang walang layunin pero ginawa yan na may dahilan. Hindi yan walang kwentang kakayahan o abilidad. Kombinasyon yan ng espiritong dumadaloy sa atin at espiritong dumadaloy sa buong kapaligiran. Ang mahika ay nabubuo rin sa pisikal na anyo. Bilang mga salamangkero, kinakailangan natin ng malakas na pag-iisip at konsentrasyon at dapat kasama ang buong kaluluwa. Hindi tayo maaari magpa-apekto ng dahil sa minamatyagan tayo ng mga nasa posisyon. Hindi tayo dapat matakot sa mga hangal na council na yon at maniwala kayo sa daan na gusto nyo tahakin. Ito ang ibig sabihin ng pagiging tunay na salamangkero ng Fairy Tail! Ayos! Tapos? Ayan, dahil may seal ka na, ibig sabihin, miyembro ka na ng Fairy Tail. Natsu, tingnan mo to, opisyal na miyembro na ako ng Fairy Tail. Ang galing, hindi ba? Edi mabuti. Masaya ako para sa'yo, Luigi. Ako San Jose! Yan ang request board. Maaaring mamili ang mga salamangkero ng gusto nilang maging misyon mula sa mga hindi mabilang na anunsyong nakapaskil. Pumili tayo ng misyon na may malaking bayad. 160,000 basta lang mahuli ang mga magnanakaw na to. Kunin natin yan. Hindi pa ba bumabalik ang papa ko? Huh? Ang kulit mo talaga, Romeo. Bakit hindi ka na lang magtiwala sa papa mo? Hintayin mo na lang siya sa bahay niya. Pero Master, 3 araw na po siyang hindi bumabalik. 1 linggo na po mula nung umalis siya ng bahay. Kumuha siya ng misyon sa bundok ng Hakobe kung hindi ako nagkakamali. Hindi ganun kalayo ang bundok na yon. Bakit hindi niyo hanapin ang papa ko? Baka nakakalimutan mo sa lamangkero papa mo. Walang sino mang salamangkero mula sa guild na ito ang hindi niya kayang alagaan ang sarili niya sa sitwasyong kinakaharap niya. Umuwi ka na at uminom ka ng gatas. Wala kayong kwenta! Ang hirap ng sitwasyon niya. Alam kong masakit magsalita si Master, pero ang totoo, nag-aalala rin siya. Ah? Hoy! Teka, Natsu! Bakit sinira mo tong board? Master, hindi niyo talaga siya pipigilan sa binabalak niya. Hindi ako maaaring magkamali. Hanapin niya si Mako para iligtas. Pinapakita lang niyang isip bata pa rin siya. Sa tingin ko, sasama ang loob ni Mako dahil pupuntahan siya ni Natsu para tulungan sa misyon. Sila lang ang makakapagdesisyon kung anong gusto nilang gawin. Hayaan natin sila. Ano kayong gagawin ni Natsu? Parang katulad din kasi ni Natsu si Romeo. Ha? May nangyari din kasing ganito kay Natsu. Lahat ng salamangkero sa Fairy Tail may kanya-kanyang dinadalang problema. Mula sa personal na karanasan, pwedeng sakit, o paghihirap. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Masama ba? Sa tingin ko mukhang malaki ang problema mo pagdating sa kahit anong klaseng sasakyan. Nakakaawa ka naman, Natsu. Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Katulad ng ama ni Natsu, bigla na lang siyang nawala at hindi na bumalik. Ha? Hindi talaga siya ang tunay na ama ni Natsu, siya lang ang nagpalaki sa kanya. Isa yung tunay na dragon! Ano? Isang tunay na dragon? Pinalaki talaga si Natsu ng isang totoong dragon? Nakita ng dragon na yun si Natsu sa gubat nung bata pa siya. Yung dragon na yun ang naging guru niya at nagturo sa kanyang gumamit ng mahika. Pero isang araw, nagising si Natsu at hinanap yung dragon pero hindi na niya nakita. Alam ko na, siya ba si Ignil? Tama ka. Umaasa pa rin si Natsu na makikita niya si Ignil balang araw. Hindi ba iba talaga si Natsu? Ano sa tingin